LA Clippers kontra sa Timberwolves, parang playoff ang labanan. Victor Wembanyama lumabas na ang scoring ability. Hindi malilimutan ni Curry ang sinabing ito ni Jaylen Brown. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang teffen.com for more high-quality shoes. Si Kawhi Leonard ay nagtala ng 32 points at ang Los Angeles Clippers ay nanalo laban sa Minnesota Timberwolves sa 89-88 nitong Lunes sa isang pisikal at depensibong laro sa pagitan sa dalawa sa apat na pinakamagaling na koponan sa NBA sa Western Conference. Nagtapos rin si Norman Powell ng 24 points na namatch ang kanyang season high at tumagdag si Paul George ng 15 points ngunit nakapagtala lamang ng 5 of 16 mula sa field at 3 of 11 mula sa 3-point range. Ito ay isang old school, isang 1985 game, sabi ni Los Angeles coach Tyronn Lue. Ngunit gusto ko ang paraan kung paano kami nagpatuloy na lumalaban at nag-defend. Ang Clippers ay naglaro ng walang Russell Westbrook matapos mapinsala ang kanyang kaliwang kamay sa isang home victory laban sa Washington noong Sabado. Bumalik si Ivica Zubac matapos ma-miss ang dalawang laro dahil sa sakit. Nagtala si Anthony Edwards ng 27 points para sa Minnesota. Ang Timberwolves ay natalo na sa back-to-back games para sa ikatlong beses lamang ngayong season. Isang napakapisikal na laro, sabi ni Minnesota's Rudy Gobert, na nagtala ng 12 points at 16 rebounds. Sa tingin ko maraming mga pagdampot, paghawak tulad sa isang playoff game. Sa tingin ko nagsimula kami sa laro sa tamang paraan. Para sa amin sa buong laban, nahirapan kaming makuha ang nais namin. Binasag ni Leonard ang 84 all-tie sa isang layup na may 2.1 minutes ang natitira at dumagdag ng isang free throw matapos siyang mabangga ni Karl Anthony Towns. Ang dunk ni Towns na may 1.40 minutes ang natitira ay ang nagdala sa Minnesota sa loob ng isa. Ngunit si Anthony Edwards ay hindi nagtagumpay sa isang tres at gayon rin si Towns na hindi nagtagumpay sa isang jumper bago isara ni Leonard ang laro sa isang pair of free throws. Nagkaroon pa ng isa pang pagkakataon ang Minnesota ngunit hindi nila mahanap ang isang bukas na tres na nagtungo kay Edwards na gawin ang driving layup ngunit ang Wolves ay hindi nagawang mag-foul sa inbound pass habang paubos na ang oras. Isang mahirap na laro, walang team ang nakapag-shoot sa higit sa 40% mula sa field. Ngunit iyon ay sa akin lamang, sabi ni Minnesota coach Chris Finch. Kailangan kong kumuha ng isang timeout. Maging organisado kami sa pangalawa patungo sa huling possession. Ito ay isang mahirap na laban. Tanging hindi namin nakuha ang sapat na shooting. Ang Timberwolves na nagsimula ang araw sa laro na nasa harap ng Oklahoma City sa West ay nanalo sa apat na magkasunod laban sa Los Angeles, kabilang ang unang dalawang laro sa season na ito. Kailangan lang naming manatili rito, sabi ni George. Hindi na itama ang mga shooting sa parehong panig. Sa tingin ko kami ay nagpatuloy at naglaro sa buong 48 minutes. Hindi namin nagawa ang mga shot attempt. Ang tanging iba pang bagay na maaari naming gawin ay gawing mahirap rin ito para sa kanila na maitama ang mga shooting. Nakapagtala si Towns ng 18 points, 9 na rebounds at 8 assists. Nagtala ang Minnesota ng 38.8% at may 15 turnovers, na nagdala ng 20 points para sa Clippers. Nakuha naman ng Los Angeles ang 37.6%, ngunit mayroon lamang silang 9 na turnovers, kabilang ang 6 sa huling 3 quarters. Bahagi sa resulta, ang Clippers ay may 19-0 lead sa fast break points. Nagtala si James Harden ng 10 assists para sa Los Angeles, ngunit hindi nagtagumpay ng makuha ang 0 of 10 shooting. Sa ibang balita naman, si Victor Wembanyama ay nakapagtapos ng 31 points at 12 rebounds upang pangunahan ang San Antonio Spurs sa Indiana Pacers sa 117-105 nitong Lunes. Dumagdag si Wembanyama ng 6 na blocks, 6 na assists at isang steal habang naging 3 out of 4 sa 3-pointers.
ang 7'4" na rookie ay nag-post ng 5 o higit pang blocks sa 5 sa kanyang huling 6 na laro. Si TJ McConnell ay mayroong 26 points, si Pascal Siakam ay dumagdag ng 21, at si Miles Turner na mayroong 16 points at 10 rebounds para sa Pacers na natalo sa 3 sa 4 na laro. Si Malaki Branham ay mayroong 18 points para sa Spurs habang naging starter kapalit sa pwesto ni Julian Champagny na may sprained right ankle. Si Devin Vassell at si Keldon Johnson ay mayroong 17 points bawat isa. Ang San Antonio ay nanalo sa ikalawang sunod na laro matapos matalo sa 5 magkasunod bilang bahagi sa 1-8 sa road noong nakaraang buwan sa panahong ang kanilang home arena ay ginagamit para sa taunang rodeo. Ang Spurs ay nasa huli sa Western Conference at hindi pa nananalo ng 3 magkasunod na laro ngayong season. Ang bawat laro sa kanilang 3 naunang sunod na panalo ay sinundan sa isang pagkatalo sa 4 na laro o higit pa. Ang Indiana ay pumasok sa laro na nangunguna sa liga sa scoring na may 123.6 points bawat laro ngunit nahirapan sa unang 3 quarters. Nakahabol sila ng 13 points. Ang Pacers ay nagtala ng 13-1 run. Binura ng Indiana ang 12-point deficit. 2 minuto sa second half ang natitira. Nakuha ang kanilang unang lead sa 55-54 sa 3-pointer ni Turner. Tulad sa ginawa niya sa buong laro, si Wembanyama ang nanguna sa sagot ng Spurs. Tinulungan niya si Branham sa kanyang 3-pointer at sinundan sa kanyang sariling 3 para ilagay ang San Antonio sa 68-63 sa gitna sa ikatlong quarter. Ang Indiana ay nalimitahan sa season low na 16 points sa opening quarter habang 1 of 13 sa 3. Ang kanilang naunang low ay 17 points laban sa Boston noong January 6. Ang Pacers ay bibisita sa Dallas sa paparating na Miyerkules, habang ang Spurs naman ay haharap sa Houston sa paparating rin na Miyerkules. Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, habang ang dynastic trio ni na Steph Curry, Klay Thompson at Draymond Green ay nananatiling pareho sa mga taon, bawat bersyon ng Warriors ay natatangi taon-taon. At ang koponang ito ngayong season ay maaaring natutunan ito sa mahirap na paraan. Kahit na na-injury si Steph Curry sa tuhod sa panalo ng Warriors laban sa Toronto Raptors noong Biyernes, naniniwala pa rin ang NBA superstar na tama ang desisyon na maglaro sa 140-88 blowout loss ng Golden State sa Boston Celtics nitong Lunes sa TD Garden. Sa pakikipag-usap sa mga reporter matapos ang pagkatalo, ibinunyag ni Curry na nasaktan siya habang nagkakagulo sa sahig noong ikalawang quarter sa laro noong Sabado sa Toronto. Nang tanungin kung may alinlangan ba kung maglalaro siya sa laro sa Linggo sa Boston, ibinunyag ni Curry na mayroon siyang magandang pakiramdam na maglalaro sa laban ng Warriors sa Celtics. Hindi. Gusto lang namin siguruhing hindi ito lalala pa kumpara sa kung gaano na ito kalaki. Paggising ko kaninang umaga, nasa magandang kalagayan ito nang sinubukan ko ito. Hindi ko naramdaman ang anumang sakit habang nasa labas ako at iyon ang nangyari. Kaya't magandang desisyon na maglaro batay sa kung paano ko ito naramdaman. Naglaro si Curry ng 16 minutes lamang sa pagkatalo sa Boston, ang kanyang lowest total minutes niya sa 2023-24 NBA season. Ngunit ibinunyag na ang kabuuang trabaho ay tila pareho pa rin dahil sa paghahanda bago ang laro at sa pisikalidad sa depensa ng Boston. Isang laro pa rin ito dahil kailangan mong gawin ang iyong mga paghahanda, paliwanag ni Curry. Kahit sa 16 hanggang 17 minutes na nilaro ko, pisikal pa rin. Sinusubukan mong mahanap ang anumang uri ng buhay sa loob, pero mayroon tayong 2 araw na pahinga bago ang isa pang back-to-back, kaya't kailangan nating gamitin ang pahinga na ito. Matapos ang laban, sa press conference interview, binunyag ni Jaylen Brown na sa simula pa lamang ng season, sinabi na niya sa mga Celtics coaching staff na gusto niyang gwardyahan ang tulad ni Stephen Curry. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito kailangang itanong pa. Ngunit binanggit na si Steph ay ang kanyang assignment. Patuloy ni Brown na siyang hinahayaan na lamang ng Golden State na mag-shoot sa mga iilang punto sa laban. Nirerespeto niya ang Warriors,
Ngunit ramdam na ngayon na ito na ang kanilang panahon. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.